Wala nang mas sasakit pa sa pagtataksil ng sariling dugo at laman. Habang basang-basa sa ulan, nakita ni Nora ang asawang si Miguel na walang saplot sa kama. Kayakap ang sarili niyang kapatid. Umalis ka, Linta. Wala kang kwenta. Umalingaw-ngaw ang tawa ng kanyang biyenan. Pabalagbag niyang binitawan ang singsing. Tinalikuran ang palasyong naging hawla niya upang iahon ang dalawang buhay sa kanyang sinapupunan. Ngunit paano kung ang malupit na nakaraan ay muling kumatok upang bawiin ang natitira niyang hininga? Huwag kang umaktong asawa, Nora. Isa ka lang nabiling utusan para paligayahin ang anak ko. Kaya huwag mong isiping may puwang ka sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang matalim na rason na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Paulit-ulit na umaaling-aungaw sa gunita ni Nora. Nanariwa sa kanyang pandinig ang bawat salita ng kanyang biyenan. Mga salitang 4 na taon na ang nakalilipas, ngunit sariwa pa rin ang hapdi. Tila ba kahapon lang siya ipinagtabuyan mula sa mansyong itinuring niyang tahanan. Nabalik lamang ang diwa ni Nora nang marinig niya ang mahinang ubo ni Leon. Kasalukuyan siyang nakaupo sa tabi ng isang papag na gawa sa kawayan. Hawak ang isang basang bimpo. Sa loob ng barong-barong, nayari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy sa isang liblib na barangay sa Quezon. Pilit niyang pinapababa ang nagliliyab na lagnat ng kanyang 5 taong gulang na anak. Ang munting bata ay nanginginig. Namumutla ang mga labi at hirap sa paghinga. Ang bawat patak ng ulan sa butas-butas na bubong ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Tiningnan ni Nora ang munting pitaka sa ibabaw ng lamesang kahoy. Mayroon na lamang siyang 50 piso. Kulang pa ito para sa pamasahe patungo sa bayan, lalo na para sa gamot na kailangan ni Leon. Ang sikip sa kanyang dibdib ay parang isang mabigat na batong unti-unting dumudurog sa kanyang hininga. Namamanhid ang kanyang mga kamay. Hindi niya maramdaman ang lamig ng tubig sa palanggana. Tanging ang init ng luha na dumadaloy sa kanyang pisngi ang nagpapaalala sa kanya na buhay pa siya, kahit na ang totoo ay pakiramdam niya'y matagal na siyang pinatay ng tadhana. Mami, masakit po ang likod ko, bulong ni Leon sa pagitan ng mga ubo. Shh! Tahan na, anak. Nandito lang si Mami. Hindi kita iiwan. Sagot ni Nora habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ang kanyang boses ay nanginginig, punong-puno ng desperasyon na pilit niyang itinatago. Sa kabilang dulo ng papag, mahimbing na natutulog. Ang kakambal ni Leon na si Leo yakap-yakap ang isang luma at tastas na teddy bear. Ang kawalang malay ng kanyang mga anak, ang tanging dahilan kung bakit hindi pa siya sumusuko. Ngunit hanggang kailan? Hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina na makitang unti-unting nauubos ang buhay ng kanyang anak dahil lamang sa kahirapan? Bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundo? Bakit ang mga taong may sapat na kapangyarihan para tumulong ay sila pa ang naging dahilan ng kanyang pagdurusa? Biglang nabulabog ang tahimik na eskinita ng malakas na tunog ng makina ng isang sasakyan. Ang liwanag mula sa mga headlight ay tumagos sa mga siwang ng dingding na kawayan. Nabulag pansamantala si Nora. Isang itim at naglalakihang SUV ang huminto sa mismong tapat ng kanilang bahay. Isang bagay na hindi kailanman nangyayari sa kanilang lugar. Ang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ay yumanig sa payak na katahimikan ng paligid. Bumukas ang pinto ng kanilang bahay bago pa man makatayo si Nora. Isang matangkad na lalaki ang pumasok. Ang kanyang anino ay tila isang higanting lumamon sa liwanag ng mitya ng lampara.
Suot ang isang mamahaling itim na Amerikana na hindi nabahiran ng putik ng kalsada. Tumayo siya sa gitna ng maliit na silid. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay mabilis na humalo sa amoy ng ulan at lumaing yero. Napasinghap si Nora. Ang bimpo sa kanyang kamay ay nahulog sa sahig. Ang lalaking 4 na taon niyang ipinagdarasal na huwag nang makitang muli ay narito ngayon. Tila isang bangungot na muling nabuhay. Miguel. Pabulong na sambit ni Nora. Ang kanyang boses ay tila isang himig ng pighati. Walang emosyon ang mukha ni Miguel. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal, ay tila 2 piraso ng yelo na tumutusok sa kaluluwa ni Nora. Lumingon siya sa paligid. Pinagmasdan ang tumutulong tubig mula sa bubong, ang mga sirang gamit, at ang 2 batang nakahiga sa papag. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dito mo ba dinala ang mga anak ko, Nora? Sa isang kulungan ng mga hayop? Malamig na tanong ni Miguel. Ang bawat salita niya ay tila isang taga na nagiiwan ng malalim na sugat. Wala kang karapatang pumunta rito, Miguel. Pagkatapos ng lahat, paano mo nagawang magpakita pa? Bulyaw ni Nora, kahit na ang totoo ay nanginginig ang kanyang buong katawan sa takot at galit. Humakbang palapit si Miguel. Bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig na kahoy ay tila kulog na nagbabadya ng bagyo. Yumuko siya ng bahagya upang pantayan ang mukha ni Nora. May karapatan ako dahil dala mo ang apelido ko. At dahil ang mga batang iyan, tiningnan niya sina Leo at Leon na may halong pag-aangkin. Ay mga de la Merced, hindi sila nararapat sa ganitong uri ng buhay na basura. Kinuha ni Miguel ang isang folder mula sa kanyang sekretary na nasa likuran niya at inihagis ito sa harap ni Nora. Pumili ka. Mananatili ka rito sa hirap habang pinapanood mong mamatay ang anak mo, o sasama ka sa akin sa Maynila at ibibigay mo sa akin ang buong kustodiya ng mga bata. Nanigas si Nora. Tumingin siya kay Leon na kasalukuyang hinahabol ang hininga. At pagkatapos ay kay Miguel na tila isang demonyong nag-aalok ng kasunduan. Ang katanungang paulit-ulit na bumabagabag sa kanya ay muling sumabog sa kanyang isipan. Hanggang saan ang kayang ibigay ng isang ina para sa buhay ng kanyang anak? Kung ang kapalit nito ay ang muling pagpasok sa impyernong minsan na siyang dinurog. Papatayin mo ba ako ulit, Miguel? Tanong ni Nora sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Ngunit hindi sumagot si Miguel. Sa halip, lumapit siya sa papag at binuhat ang nanginginig na si Leon. Ihanda mo ang mga gamit nila. Aalis tayo ngayon din. Hindi mo siya pwedeng makuha. Sigaw ni Nora, ngunit bago pa siya makalapit, ay hinarang na siya ng 2 malalaking tauhan ni Miguel. Naiwang nakatayo si Nora sa gitna ng ulan na pumapasok sa loob ng kanilang bahay. Pinapanood ang kanyang anak na isinasakay sa marangyang sasakyan. Ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag ng kanyang hiyaw. Isang hiyaw ng isang inang tila kinukutkot ang laman mula sa buto. Ito na ba ang katapusan ng kanyang pagtakas? O simula lamang ng isang mas masakit na pagkabilanggo? Hindi pa man nakakabawi ng hininga si Nora, ay mabilis ng kumilos ang mga tauhan ni Miguel. Ang pabalagbag na pagsara ng pinto ng SUV ay bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Tila isang kulog na naghudyat ng katapusan ng kanyang kalayaan. Pilit na kumakawala si Nora sa pagkakahawak ng 2 lalaking tila mga pader na humaharang sa kanya, habang ang kanyang paningin
ay nakatutok sa bintana ng sasakyan kung saan aninag niya ang munting katawan ni Leon. "Bitawan niyo ako! Miguel, maawa ka! Anak ko iyan!" Ang hiyaw ni Nora ay napaos na, ngunit tila bingi ang lalaking nasa loob ng sasakyan. Dahan-dahang ibinaba ni Miguel ang salamin ng bintana. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig. Walang bakas ng awa. "Anak mo, o anak ng lalaking naging kasabot mo sa pagtakas bitbit ang pera ng pamilya ko." Ang bawat salita ni Miguel ay parang lason na unti-unting pumapatay sa natitirang respeto ni Nora para sa kanya. Hindi makapaniwala si Nora sa kanyang narinig. Ang sakit ng paratang ay mas matindi pa sa hirap ng 4 na taong pamumuhay sa dampa. "Anong pera? Wala akong kinuha sa inyo. Umalis ako dahil baboy ka, Miguel. Dahil pinagtaksilan mo ako sa loob mismo ng kwarto natin." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Miguel bago niya muling itaas ang bintana. Ang sasakyan ay mabilis na humarurot, nag-iiwan ng talsik ng putik sa damit ni Nora. Sa gitna ng dilim, naiwan siyang nakaluhod sa putikan. Yakap-yakap ang naiwang teddy bear ni Leo na aksidenteng nahulog sa kalsada. Hindi sumuko si Nora. Gamit ang huling lakas, tumakbo siya patungo sa kalsada, humihingi ng saklolo sa mga kapitbahay. Sa tulong ni Mang Isko, ang mangingisdang laging nagbibigay sa kanila ng tirang huli, ay mabilis silang nakahiram ng isang lumang tricycle upang sundan ang sasakyan ni Miguel patungo sa kaisa-isang klinika sa bayan. Pagdating sa klinika, nadatnan ni Nora si Miguel na nakatayo sa pasilyo, malayo sa mga pasyenteng nakapila. Ang kanyang presensya ay tila isang malaking insulto sa paligid na puno ng amoy ng gamot at kahirapan. Bitbit ni Nora si Leo na ngayon ay gising na at umiiyak, mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang kupas na duster. "Sino ang ama nila, Nora?" Ang tanong ni Miguel nang mapansin ang pagdating nila. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mukha ni Leo. Hindi sumagot si Nora. Sa halip, sa harap ng mga nurse at doktor, ay buong lakas niyang sinampal si Miguel. Ang tunog ng palad na dumapo sa pisngi ng bilyonaryo ay nagpatigil sa mundo ng lahat ng nandoon. Nanatiling nakalingon ang ulo ni Miguel sa direksyong itinulak ng sampal. Ang kanyang panga ay nagngangalit sa galit. "Huwag mong itulad ang lahat sa dumi ng budhi mo, Miguel." Mahina, ngunit mading sabi ni Nora. "Tingnan mo silang mabuti. Tingnan mo ang mga mata nila. At sabihin mo sa akin kung kailangan mo pa ng DNA test para malaman kung kanino silang dugo at laman." Dahan-dahang humarap si Miguel. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng klinika, sa unang pagkakataon ay malapitan niyang natitigan ang mukha ni Leo. Ang hugis ng ilong, ang arko ng kilay, at ang malungkot ngunit matapang na mga mata. Ito ay parang tumitingin siya sa isang salamin ng kanyang sariling pagkabata. Ang galit sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng isang emosyong hindi niya maipaliwanag. Isang halo ng gulat, pagsisisi, at matinding pagkalito. Napatitig si Miguel sa mga kamay ni Leo na nanginginig habang nakakapit sa ina. Ang lahat ng kasinungalingang itinanim ng kanyang ina sa loob ng 4 na taon. Ang kwento na si Nora ay umalis kasama ang isang mangingibig at ninakaw ang bilyon-bilyong pondo ng kumpanya ay tila unti-unting gumuho sa harap ng inosenteng mukha ng bata. Bakit hindi ka bumalik?" Ang boses ni Miguel ay bahagyang nanginig. Isang bitak sa kanyang matigas na pader. "Para saan? Para muling maabutan kang kayakap ang kapatid ko."
Madiing sagot ni Nora. Ang luha ay muling naglandas sa kanyang pisngi. Bago pa makasagot si Miguel, ay lumabas ang doktor mula sa emergency room. Ang mukha nito ay bakas ang matinding pag-aalala. Sino ang mga magulang ng pasyente? Mabilis na lumapit ang dalawa. Ako ang ina, sabi ni Nora. At tumingin siya kay Miguel na may halong pait. Siya ang ama. Kailangan nating ilipat ang bata sa isang mas malaking ospital sa Maynila. Paliwanag ng doktor habang hawak ang resulta ng laboratorio. Hindi lang ito simpleng lagnat. Ang bilang ng kanyang platelets at red blood cells ay masyadong mababa. May hinala kaming may problema sa kanyang bone marrow. Kailangan niya ng agarang pagsusuri at posibleng transplant mula sa isang kadugo. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Nora. Halos mawalan siya ng balanse kung hindi siya agad nahawakan ni Miguel sa braso. Ngunit mabilis siyang kumawala sa hawak nito. Tila ba napapaso siya sa balat ng lalaking naging sanhi ng kanyang lahat ng pighati. Kinuha ni Miguel ang folder mula sa kanyang sekretary na kanina pa nakatayo sa gilid. May isang dokumento doon na mabilis na itinago ng sekretary ng tangkaing tingnan ni Nora. Isang lihim na tila ayaw pa nilang mabunyag. Hinarap ni Miguel si Nora. Ang kanyang aura ay muling bumalik sa pagiging isang tiranong walang puso. Narinig mo ang doktor. Buhay ng anak natin ang nakataya. At alam nating dalawa na wala kang kakayahang bayaran kahit ang ambulansyang magdadala sa kanya sa Maynila. Yumuko si Nora. Ang kanyang balikat ay yumanig sa tahimik na pag-iyak. Ang pagmamahal niya sa anak ay mas matimbang kaysa sa kanyang sariling dangal. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon na makakahinga siya ng malaya bago muling mabilanggo sa ilalim ng kapangyarihan ng mga De La Merced. Dadalhin natin sila sa St. Jude Medical Center. Utos ni Miguel sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay tiningnan niya si Nora ng diretso sa mga mata. Mula sa sandaling ito, Nora, akin ang mga bata. At ikaw, babalik ka sa mansyon hindi bilang asawa ko, kundi bilang isang anino na susunod sa bawat utos ko. Ito ang bayad sa buhay ni Leon. Tinalikuran ni Miguel si Nora at pumasok sa loob ng kwarto kung saan nakahiga ang bata. Naiwan si Nora sa pasilyo. Yakap-yakap si Leo na nagsisimula na ring manghina. Ang malamig na boses ni Miguel ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang tanika lang dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leeg. Miguel, nakikiusap ako. Kahit anong gusto mo, gagawin ko. Huwag mo lang pabayaang mamatay ang anak ko. Ang boses ni Nora ay parang isang gasgas na plaka, paos at halos hindi na marinig sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan sa labas ng klinika. Sa gitna ng maputik na daan, dahan-dahang bumagsak ang kanyang mga tuhod. Hindi niya alintana ang dumi na kumakapit sa kanyang balat o ang lamig na unti-unting pumapasok sa kanyang mga buto. Ang tanging nakikita niya ay ang malabong figura ni Miguel na nakatayo sa harap niya. Tila isang rebultong gawa sa bato na walang pakiramdam. Lumapit si Miguel at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Ngunit hindi ito isang haplos ng pag-ibig. Pilit niya itong itinayo. Ang kanyang hawak ay mahigpit at tila nagbabanta. Tumayo ka, Nora. Huwag kang umaktong martir sa harap ko dahil alam nating dalawa kung sino ang unang nang iwan. Tumingin si Miguel sa kanyang mga tauhan na kasalukuyang inililipat si Leon sa loob ng isang pribadong ambulansya. Ililigtas ko ang bata. Gagamitin ko ang lahat ng pera at koneksyon na mayroon ako para matiyak na gagaling siya.
Pero may kapalit ang bawat sentimong gagastusin ko. Hinarap niya si Nora. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa ilalim ng madilim na langit. Babalik ka sa Maynila kasama ko. Titira ka sa mansyon. Pero huwag mong iisiping babalik tayo sa dati. Babalik ka bilang ina ng mga anak ko. Isang tagapag-alaga. Isang yaya na may titulong asawa sa papel, pero walang puwang sa buhay ko. Wala ka ng lugar sa puso ko, Nora. Ang tanging dahilan kung bakit kita isasama ay dahil kailangan ka ng mga bata habang nagpapagaling si Leon. Ang bawat salita ni Miguel ay tila isang kontratang isinulat sa luha. Gustong sumigaw ni Nora. Gustong ipaalala sa lalaking ito ang lahat ng sakit na idinulot nito sa kanya noon. Ngunit tiningnan niya ang ambulansya kung saan naroon ang kanyang buhay. Ang kanyang dangal ay maliit na sakripisyo lamang para sa hininga ni Leon. Sige, pabulong na sagot ni Nora. Sama ako. Gagawin ko ang lahat, Miguel. Maging alila mo lang basta iligtas mo ang anak ko. Bago sila tuluyang umalis, dumaan ang sasakyan sa kanilang munting dampa upang kuhanin ang ilang mahahalagang gamit. Nagtipon ang mga kapitbahay ni Nora, mga mangingisda at labandera na naging pamilya niya sa loob ng 4 na taon. Si Aling Marta ay lumapit at nag-abot ng isang balutan ng tinapay at ilang pirasong saging. Nora, mag-iingat ka sa lungsod. Magiging maayos din ang lahat kay Leon, nararamdaman ko. Naiyak si Nora habang tinatanggap ang munting tulong. Ang bayanihan ng mga taong halos wala na ring makain ay mas masarap sa pakiramdam kaysa sa marangyang buhay na naghihintay sa kanya. Habang paandar ang sasakyan, nakita ni Nora sa side mirror ang kanyang mga kaibigan na kumakaway hanggang sa maging maliliit na tuldok na lamang sila sa malayo. Ang kanyang tanging kanlungan ay tuluyan na niyang tinalikuran. Ang biyahe patungong Maynila ay balot ng nakabibinging katahimikan. Si Miguel ay nakatingin lamang sa labas ng bintana, habang si Nora ay nakayakap kay Leo na nakatulog na sa kanyang kandungan dahil sa pagod. Paminsan-minsan, nararamdaman ni Nora ang mga matang nakatingin sa kanya mula sa rearview mirror. Ngunit kapag tumitingin siya, ay agad na umiiwas si Miguel. Sa gitna ng biyahe, nakita ni Nora na may sugat sa tuhod ang kanyang sarili dahil sa pagluhod sa putikan kanina. May kaunting dugo na natuyo na sa kanyang balat. Napansin ito ni Miguel. Kinuha ng lalaki ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at isang bote ng mineral water. Nang walang sinasabi, dahan-dahang binasa ni Miguel ang panyo at inabot ito kay Nora. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagtagpo. Isang kuryenteng tila nagpaalala sa kanila ng nakaraang puno ng init. Ngunit agad ding binawi ni Miguel ang kanyang kamay nang ma-realize ang kanyang ginagawa. Linisin mo yan. Ayaw kong makita ni Mami na madumi ka pagdating natin. Malamig na sabi ni Miguel, pilit na itinatago ang bahid ng pag-aalala sa likod ng kanyang pangungutya. Nagpatuloy ang takbo ng sasakyan hanggang sa pumasok sila sa isang eksklusibong village sa Makati. Ang matatayog na pader at malalaking gate ay tila mga bantay na nagsasabing hindi kabilang ang isang tulad ni Nora sa mundong ito. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang pamilyar na mansyon, ang mansyon ng mga De La Merced. Ang bawat sulok nito ay nagpapaalala kay Nora ng kanyang mga gabi ng pag-iyak. Bumukas ang malaking pintong kahoy ng mansyon. Isang babaeng may maamong mukha, ngunit may matatalim na mata ang lumabas. Suot ang isang mamahaling seda na damit at mga alahas
na kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Si Doña Carmen. Naglakad pababa ng hagdanan ang matanda. May bakas ng tagumpay sa kanyang mga labi. Huminto siya sa tapat ni Nora at tiningnan ito mula ulo hanggang paa na parang isang basurang muling dinala ng agos pabalik sa kanyang pampang. Oh, naibalik na pala ang nawawalang basura. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng gabi. Sana ay natuto ka na sa loob ng 4 na taon, Nora. Dahil sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas pa rito ng buhay. Naramdaman ni Nora ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ngunit naramdaman din niya ang mahigpit na pagkakahawak ni Miguel sa kanyang braso. Hindi niya alam kung ito ba ay para suportahan siya o para pigilan siyang muling tumakbo. Ang bawat hakbang ni Nora papasok sa engrandeng bulwagan ng mansyon ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang mga uling. Ang lamig na nagmumula sa mga air conditioner ay hindi sapat upang palamigin ang nag-aapoy na hiyang nararamdaman niya sa ilalim ng mapanghusgang tingin ni Doña Carmen. Ang mga katulong na ang iba ay dati na niyang nakilala ay nakayuko, ngunit ramdam ni Nora ang kanilang mga bulungan na tila mga bubuyog na naghahatid ng balita tungkol sa kanyang pagbabalik. Dalhin niyo ang mga bata sa itaas. Ihanda ang kwartong malapit sa akin. Utos ni Doña Carmen sa mga yaya, habang ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na tila siya ang tunay na nagmamay-ari sa kambal. Nang tangkaing humakbang ni Nora para sumunod sa kanyang mga anak, mabilis na humarang ang matanda. Hindi ikaw, Nora. May ibang lugar para sa mga katulad mo. Tumingin si Nora kay Miguel. Humihingi ng kahit kaunting proteksyon. Ngunit ang asawa niya ay abala sa pakikipag-usap sa telepono tungkol sa mga espesyalistang kukunin para kay Leon. Tila ba naging hangin na lamang si Nora sa paningin nito matapos silang makarating sa mansyon. Walang nagawa si Nora kundi ang manatiling tahimik, nilulunok ang bawat pait para sa kapakanan ng kanyang mga anak na kasalukuyang tinitingnan ng mga doktor sa kabilang pakpak ng mansyon. Huwag kang mag-alala, Tita Carmen. Ako na ang bahalang mag-asikaso sa mga bata. Mukhang kailangan nila ng tunay na kalinga, hindi yung galing sa kung sinong galing sa putikan. Isang matining na boses ang pumutol sa tensyon. Lumabas mula sa dilim ng pasilyo si Valeria, ang pinsan ni Miguel na laging may suot na mapang-uyam ng ngiti. Nakasuot ito ng mamahaling damit at amoy na amoy ang mamahaling pabango na tila sumasakal sa hininga ni Nora. Lumapit si Valeria kay Leo at hinawakan ang pisngi ng bata. Mabilis na umiwas si Leo at nagtago sa likod ni Nora. Ngunit tinawanan lang ito ni Valeria. Ay mailap. Parang ang nanay. Pero huwag kang mag-alala, baby. Tuturuan kita kung paano maging isang tunay na de la Merced, hindi yung amoy isda at araw. Gusto nang sumabog ni Nora. Gusto niyang bulyawan ang babaeng ito na walang alam sa hirap na pinagdaanan nila. Ngunit ang alaala nang nanginginig na si Leon sa ospital ang pumipigil sa kanya. Nanatili siyang nakatungo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Dalhin niyo na siya sa dulo ng pasilyo, sa kwarto sa tabi ng imbakan ng mga luma. Malamig na utos ni Doña Carmen bago talikuran si Nora. Ang kwartong ibinigay sa kanya ay maliit, madilim at amoy alikabok. Malayo ito sa marangyang master's bedroom na dati niyang tinutulugan kasama si Miguel. Ngunit para kay Nora, hindi mahalaga ang laki ng kwarto. Ang mahalaga ay malapit siya sa kanyang mga anak. Dahan-dahan niyang
Inilabas mula sa kanyang lumang bag ang isang kumot, ang lumang kumot na ginamit nila sa probinsya. Inilapit niya ito sa kanyang ilong at huminga ng malalim. Amoy araw pa rin ito, amoy ng payak na buhay sa Quezon at amoy ng mga gabi kung kailan ang tanging kayamanan niya ay ang yakap ng kanyang mga anak. Ito ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan sa gitna ng marangyang impyernong ito. Sa kanyang paglalakad patungo sa kusina upang kumuha ng mainit na tubig para sa gatas ni Leo, napahinto si Nora sa tapat ng isang pinto sa ikalawang palapag. Ito ang lumang kwarto ni Clara, ang kanyang kapatid. Napansin niyang may malaki at mabigat na kandado ang pinto at may mga bakas ng selyo na tila matagal na itong hindi binubuksan. Isang kakaibang kaba ang dumaloy sa kanyang dibdib. Bakit kailangang ikandado ang kwarto ng isang taong matagal nang wala roon? Ano ang itinatago ng pamilyang ito sa likod ng mga saradong pinto? Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang mabibigat na yabag ng sapatos sa pasilyo. Gabi na, at ang buong mansyon ay balot na ng katahimikan. Maliban sa tunog ng ulan na muling bumubuhos sa labas. Pumasok si Nora sa kanyang kwarto at nagulat nang makita ang isang figura na nakaupo sa gilid ng kanyang maliit na kama, si Miguel. Ang amoy ng alak ay mabilis na humalo sa malamig na hangin ng silid. Ang kanyang polo ay bahagyang bukas sa bandang leeg at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Tumingin siya kay Nora at sa ilalim ng madilim na silid, nakita ni Nora ang isang emosyong matagal na niyang hindi nakikita sa mga mata ng asawa. Pangungulila. Bakit ka narito, Miguel? Pabulong na tanong ni Nora habang ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Hindi sumagot si Miguel. Sa halip, tumayo siya at dahan-dahang lumapit kay Nora. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat. Tila ba may dalisay na pasakit siyang pasan-pasan. Nang makalapit siya, hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Nora. Ang init ng kanyang mga palad ay kabaligtaran ng lamig ng kanyang mga salita kanina sa klinika. Nora. Ang kanyang boses ay paos. Puno ng kalasingan at isang uri ng desperasyon na tila sumasamo. Isinandal niya ang kanyang noo sa noo ni Nora at naramdaman ni Nora ang kanyang mainit na hininga na amoy alak at mamahaling pabango. Bakit kailangang maging ganito tayo? Bakit kailangang saktan natin ang isa't isa ng ganito? Sa isang sandali, tila bumalik ang dating Miguel na minahal ni Nora. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang hawak ni Miguel ay biglang humigpit at ang kanyang mga mata ay muling nagliyab sa galit at pait. Akala mo ba hindi ko alam ang totoo? Binayaran ka ni Mami para umalis, Nora. Kinuha mo ang pera at iniwan mo ako dahil mas pinili mo ang marangyang buhay kaysa sa pagsasama nating dalawa. Ang mga salitang ito ni Miguel ay tila mga lason na bumubuhos mula sa kanyang bibig, habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa ilalim ng malamlam na ilaw ng maliit na silid. Ang bawat kataga ay isang sampal sa mukha ni Nora. Isang kasinungalingang napakalinaw na itinanim ng kanyang biyenan sa isipan ng kanyang asawa. Naramdaman ni Nora ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipakita ang kanyang mga palad na kalyado sa paglalaba at pagtatanim. Gusto niyang isumbat ang 4 na taon ng pagkalam ng sikmura para lamang may makain ang mga bata. Ngunit ang boses niya ay tila ibinaon sa ilalim ng lupa. Ang tanging nagawa niya ay ang higpitan ang hawak sa tastas na teddy bear ni Leo na kasalukuyan niyang tinatahi bago pumasok si Miguel.
Ang karayom ay bumaon sa kanyang hintuturo at ang maliit na patak ng dugo ay mabilis na kumalat sa lumang tela. Ngunit mas masakit ang tila pagkaupos ng kanyang puso. Wala akong kinuha kahit isang duling na sentimo, Miguel. Pabulong na sagot ni Nora. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng galit at pighati. Umalis ako dahil binuwag niyo ang pagkatao ko. Umalis ako dahil akala ko mas masaya ka sa piling ng iba. Sinungaling. Ang bulyaw ni Miguel ay yumanig sa mga dingding ng silid. Lumapit siya at hinawakan ng mariin ang mga braso ni Nora. Inuyog siya na tila isang manika. Huwag mo nang gamitin ang palusot na yan. Nakita ko ang records, Nora. Nakita ko ang perang nawala sa kumpanya kasabay ng pagkawala mo. Binitawan siya ni Miguel ng padaskol. Tila diring-diri sa paghawak sa kanya. Bago ito pabalagbag na lumabas ng silid. Naiwan si Nora na nakatayo sa dilim. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding emosyon. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. Kinausap ni Doña Carmen ang kambal sa hapagkainan kinabukasan. Habang sinusubuan ni Nora si Leon ng lugaw, marahang hinawakan ng matanda ang kamay ni Leo. Alam niyo ba, mga apo, na ang mami niyo ay isang masamang tao? Iniwan niya si daddy niyo dahil mas gusto niya ang pera. Huwag kayong gagaya sa kanya, ha? Ang boses ni Doña Carmen ay malambing ngunit puno ng kamandag. Tumulo ang luha ni Nora sa mismong mangkok ng lugaw. Hindi siya makakibo. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang unti-unting pagpatay sa imahe niya sa harap ng sariling mga anak. Ito ang pinakamasakit na uri ng torture. Ang nakikita mong nilalason ang isipan ng iyong mga mahal sa buhay laban sa iyo. At wala kang magawa kundi ang manahimik dahil hawak nila ang buhay ni Leon. Pagkatapos ng tanghalian, pumasok si Nora sa banyo ng mga katulong. Binuksan niya ang shower at hinayaan ang tubig na dumaloy ng malakas. Ang tunog ng mga patak ng tubig na tumatama sa tiles ay naging tanging saksi sa kanyang matinding hagulgol. Doon, sa ilalim ng malamig na tubig, ay ibinuhos niya ang lahat ng pighating hindi niya maipakita sa labas. Ang kanyang mga balikat ay yumanig sa bawat hikbi at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa lababo hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Naramdaman niya ang isang maliit na dampi sa kanyang binti nang lumabas siya ng banyo. Si Leo pala, bitbit ang isang pirasong papel. Mama, huwag ka nang umiyak. Look, I drew this for you. Bulong ng bata. Tumingin si Nora sa drawing. Isang pamilya sila. Si Miguel, siya at ang kambal. Ngunit sa ulo ni Nora, mayroong isang malaking korona. Ikaw ang queen ko, Mama. Kahit sabi ni Lola bad ka, alam ko naman na ikaw ang pinakamabait na queen sa mundo. Sabi ni Leo bago niya niyakap ng mahigpit ang binti ng ina. Ang simpleng yakap na iyon ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng nagyayelong gabi. Lumuhod si Nora at niyakap ang anak. Ibinabaon ang mukha sa munting balikat nito. Salamat anak, salamat sa kanyang pag-aayos ng mga nilabhang damit ni Miguel sa hapon. Isang maliit na pirasong papel ang nahulog mula sa isang lumang folder na nasa ibabaw ng lamesa sa library. Isa itong resibo ng bank transfer. Sa ilalim ng pangalan ni Clara, nakasulat ang isang halagang hindi kayang kitain ni Nora sa loob ng 10 buhay. Ang petsa. Ito ang mismong araw na umalis si Nora sa mansyon 4 na taon na ang nakalilipas. Isang malaking katanungan ang muling bumangon sa kanyang isipan. Bakit binigyan ni Doña Carmen ng ganito kalaking pera ang kanyang kapatid
sa araw ng kanyang paglisan. Ngunit ang kanyang pag-iisip ay naputol ng isang malakas na kalabog mula sa kwarto ng mga bata. Nora, si Leon. Ang hiyaw ni Valeria ay puno ng takot. Mabilis na tumakbo si Nora. Nadatnan niya si Leon sa sahig. Nanginginig ang buong katawan at walang malay. Ang putla ng bata ay tila isang bangkay at mayroong dugo na lumalabas sa kanyang ilong. Miguel, Miguel, nasaan ka? Sigaw ni Nora habang kinakarga ang anak. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba, ngunit walang sumasagot. Ang kwarto ni Miguel ay bakante at ang sasakyan nito ay wala sa garahe. Hindi makontak ang telepono ng asawa. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo lamang si Doña Carmen sa may pinto. Nakatingin sa nag-aagaw buhay na apo na tila ba isa lamang itong aberya sa kanyang maayos na araw. Kailangan na siyang madala sa ospital ngayon din. Ang sigaw ni Nora ay puno ng desperasyon, habang ang tunog ng monitor ng kanyang puso ay tila isang mabilis na orasan na papunta sa katapusan. Ang amoy ng gamot at antiseptiko sa pasilyo ng St. Jude Medical Center ay tila sumasakal sa hininga ni Nora. Nakaupo siya sa isang plastik na upuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib. Tila ba pinipigilan niya ang sariling puso na tumalon palabas sa tindi ng kaba. Ang bawat pagdaan ng mga nurse na mabilis ang lakad ay nagpapabilis sa kanyang pintig. Si Leon ay nasa loob ng operasyon at ang oras ay tila isang kaaway na dahan-dahang gumagapang. Nasaan ka na ba, Miguel? Pabulong na dasal ni Nora. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pintong may salamin sa dulo ng pasilyo. Sa huling sandali, nang akala ni Nora ay tuluyan na silang tinalikuran ng pagkakataon. Bumukas ang malaking pintong kahoy ng hospital entrance. Pumasok si Miguel na tila isang bagyong humahagupit. Magulo ang kanyang buhok. Basa ng pawis ang kanyang mamahaling polo. At ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit puno ng determinasyon. Hindi siya ang maayos at perpektong bilyonaryo na nakilala ni Nora. Sa pagkakataong ito, isa lamang siyang amang desperadong isalba ang kanyang anak. Galing siya sa isang mabilis na pagbiyahe mula sa isang malayo at lihim na pakikipagkita. Isang investigasyon na tila nagbigay sa kanya ng mga sagot na hindi niya inaasahan. Nang walang sinasabi, tumingin lamang si Miguel kay Nora. Isang maikling pagtango ang ibinigay niya. Isang senyales na narito na siya at hindi na siya aalis. Mabilis siyang dinala ng mga doktor sa loob ng procedure room. Ang proseso ng bone marrow extraction ay hindi biro. Sa loob ng silid, nakahiga si Miguel habang ang mga aparato ay naglalabas ng banayad na ugong. Ang malalaking karayom na tumatagos sa kanyang buto ay nagdudulot ng matinding kirot. Ngunit bawat sentimo ng sakit ay tinatanggap ni Miguel ng walang reklamo. Nakatingin lamang siya sa monitor kung saan makikita ang tibok ng puso ni Leon sa kabilang kwarto. Ang dugong nag-uugnay sa kanila. Ang dugong minsang itinatuwa ni Miguel sa kanyang isip dahil sa galit, ay siya ngayong tanging tulay upang manatiling buhay ang kanyang anak. Ang sakripisyong ito ay tila isang paghuhugas sa lahat ng kanyang pagkukulang bilang ama sa nakalipas na 4 na taon. Makalipas ang ilang oras, dinala si Miguel sa recovery room, sa tabi mismo ng kwarto ni Leon. Doon ay nadatnan niya si Nora na nakatayo sa tabi ng bintana. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kasing bigat ng dati. Wala nang sigawan, wala nang sumbatan. Tanging ang malalim na pag-aalala para sa munting batang natutulog
Sa gitna nila ang namamayani. Salamat. Pabulong na sabi ni Nora habang nakatingin sa kawalan. Ang kanyang tinig ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Tumingin si Miguel sa kanya. Ang kanyang katawan ay mahina pa rin mula sa procedure, ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Gagawin ko ang lahat para sa kanila, Nora. Kahit ano. Kahit na kailangan kong sunugin ang buong mundo o kahit ang sarili kong pamilya para lang masiguradong ligtas kayo. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita si Miguel nang may ganitong uri ng lambot at katapatan. Wala ang dating pagmamataas. Wala ang dating panghahamak. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ospital, nakita ni Nora ang anino ng lalaking minahal niya noon bago pa sila nilason ng mga kasinungalingan ng mansyon. Dahil sa matinding pagod at puyat, hindi na malayan ni Nora na unti-unti nang bumibigat ang kanyang mga pilikmata. Nakaupo siya sa isang maliit na silya sa tabi ng kama ni Leon. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang nakasandal sa gilid ng kutsyon, sa gitna ng kanyang mahimbing na tulog. Dahan-dahang iginalaw ni Miguel ang kanyang kamay. Kahit na kumikirot pa rin ang kanyang likuran, pilit niyang inabot ang ulo ni Nora. Gamit ang kanyang mga daliri, maingat niyang hinawi ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ng kanyang asawa. Ang haplos na iyon ay puno ng pagsisisi at isang uri ng pangungulila na matagal na niyang itinatago sa ilalim ng kanyang galit. Pinagmasdan niya ang mga bakas ng hirap sa mukha ni Nora, ang mga linyang dulot ng 4 na taong pagtatrabaho at pag-aalaga sa kambal ng mag-isa. Isang matinding kirot sa dibdib ang naramdaman ni Miguel. Isang sugat na mas masakit pa sa anumang karayom ng doktor. Nabalik lamang ang lahat sa realidad nang magising ang diwa ni Miguel dahil sa isang text message sa kanyang telepono. Isang impormasyon ang nalaman niya bago siya dumating sa ospital. Isang bagay na nagpabago sa tingin niya sa lahat ng nangyari 4 na taon na ang nakalilipas. Pagkaraan ng ilang araw, nang maging stable na ang lagay ni Leon, ay pinayagan na silang umuwi sa mansyon. Ngunit ang bawat sulok ng malaking bahay na iyon ay tila mas lalong dumidilim sa paningin ni Miguel. Habang paakyat sila sa grand staircase, narinig ni Miguel ang pamilyar na boses ng kanyang ina mula sa library. Bahagyang nakabukas ang pinto. Huminto siya at sinenyasan si Nora na maunang pumanhik sa itaas kasama ang mga bata. Kailangan na nating tapusin ang babaeng yan bago pa lumasar ang totoo tungkol kay Clara. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang ahas na nagbubuga ng lason. Masyado nang nagiging malapit si Miguel sa kanya. Valeria, tiyakin mong magagawa mo ang pinapagawa ko. Hindi pwedeng masira ang reputasyon ng pamilyang ito dahil lang sa isang basurang tulad ni Nora. Nanigas si Miguel sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang malamig na tubig na nagpagising sa kanyang buong pagkatao. Ang katotohanang matagal na niyang pilit na iniiwasan ay direkta nang sumampal sa kanyang mukha. Anong katotohanan ang tinutukoy ni Doña Carmen tungkol kay Clara? At hanggang saan ang kayang gawin ng kanyang sariling ina upang mapanatili ang mga lihim ng nakaraan, kahit na ang kapalit nito ay ang buhay at kaligayahan ng sarili niyang anak at mga apo. Ang bawat pindot ni Miguel sa keyboard ng kanyang laptop sa loob ng madilim na library ay tila isang paghukay sa isang libingang matagal nang itinago. Ang liwanag mula sa screen ay nagbibigay ng asul na anino sa kanyang seryosong mukha, habang ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat bank statement ng pamilya de la Merced
Mula 4 na taon na ang nakalilipas, ang kanyang hinala ay unti-unting nagkakaroon ng hugis. Nang makita niya ang sunod-sunod na malalaking halagang inilabas mula sa personal na account ng kanyang ina. Halagang sapat na upang bumili ng katahimikan ng kahit sino. Sa kabilang dako ng mansyon, sa loob ng isang madilim at maalikabok na bodega sa dulo ng hardin, ay pilit na iginagapang ni Nora ang kanyang bawat hininga. Inutusan siya ni Doña Carmen na linisin ang bawat sulok ng bodega. Isang parusa sa pambabastos daw na ginawa niya kay Valeria. Isang kasinungalingang inimbento lamang ng huli upang lalong pahirapan si Nora. Ang hangin sa loob ay puno ng amoy ng amag at mga lumang gamit na matagal nang hindi nagagalaw. Ang bawat pagpag ni Nora sa mga lumang kurtina ay naglalabas ng makapal na alikabok na nagpapaiyak sa kanyang mga mata at nagpapasikip sa kanyang dibdib. Dahil sa panlalabo ng paningin at panghihina ng katawan, hindi sinasadyang nasagi ni Nora ang isang antigong florera na nasa ibabaw ng isang mabuway na aparador. Ang marupok na porselana ay humalik sa semento, nagkapira-piraso at nag-iwan ng matatalim na bubog na kumalat sa sahig. Sa gulat ni Nora ay napahawak siya sa gilid ng aparador, ngunit ang kanyang kamay ay dumiit sa isa sa mga matatalim na piraso. Isang mainit na likido ang mabilis na dumaloy mula sa kanyang palad, pumapatak sa maduming sahig at humahalo sa makapal na alikabok. Anong nangyayari dito? Ang boses ni Miguel ay yumanig sa bodega. Kakasunod lang niya sa bakuran nang makita niyang papunta roon si Valeria na may dalang mapang-aping ngiti. Nang pumasok siya, nadatnan niya si Nora na nakaluhod sa gitna ng mga bubog, umuubo ng malakas habang hawak ang duguan niyang kamay. Ang galit na nararamdaman ni Miguel ay hindi para kay Nora, kundi para sa kalupitang nakikita niya sa harap ng kanyang mga mata. Nang walang pag-aalinlangan ay binuhat ni Miguel si Nora. Ang pagkakarga niya sa asawa ay puno ng pag-iingat. Tila ba hawak niya ang isang mamahaling hiyas na anumang sandali ay maaring mabasag. Sa pintuan ng bodega ay nakatayo si Doña Carmen, kasama si Valeria na tila nagulat sa biglang paglitaw ni Miguel. Miguel anak, nadapa lang ang babaeng iyan dahil sa katangahan niya. Mabilis na paliwanag ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay puno ng peking pag-aalala. Pinakiusapan ko lang naman siyang tumulong ng kaunti. Pero mukhang hindi niya talaga kayang maging maingat. Tumingin si Miguel ng diretso sa mga mata ng kanyang ina. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi pagsunod ang nakikita sa kanyang mga mata, kundi isang matinding pagkadismaya. Nadapa, Mami, sa gitna ng dilim at alikabok na ito. Nakita ko kung paano mo siya tiningnan kanina sa hapagkainan. Alam ko ang totoo. Hindi na hinintay ni Miguel ang sagot ng ina. Nilagpasan niya ang mga ito at dinala si Nora sa loob ng mansyon, diretso sa kwarto nito. Maingat niya itong inilapag sa kama. Kinuha niya ang first aid kit at naupo sa tabi ni Nora. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay binalot ng isang uri ng tensyong hindi na nakakasakal, kundi puno ng hindi maipaliwanag na lambot. Dahan-dahang kinuha ni Miguel ang kamay ni Nora. Gamit ang basang bulak ay maingat niyang nilinis ang sugat nito. Ang bawat dampi ng kanyang mga daliri sa balat ni Nora ay tila isang paraan ng paghingi ng tawad sa lahat ng sakit na tiniis nito sa nakalipas na mga araw. Masakit ba? Pabulong na tanong ni Miguel habang nilalagyan ng benda ang palad ni Nora. Umiling si Nora, bagamat ang kanyang mga mata ay nagniningning sa namumuong luha. Mas sanay na ako sa sakit na hindi nakikita, Miguel. Napatigil si Miguel. Tumingin siya kay Nora
At sa isang maikling sandali, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Inilapit ni Miguel ang kanyang mukha at idinampi ang kanyang noo sa noo ni Nora. Naramdaman nila ang mainit na hininga ng isa't isa. Isang pagtatagpo ng dalawang kaluluwang matagal nang nagnanais ng kapayapaan. Ang init ng tagpong iyon ay dahan-dahang naglaho sa dilim ng gabi nang maingat na ayusin ni Miguel ang unan ni Nora bago ito iwan upang makapagpahinga. Kinabukasan, isang batang katulong ang pumasok sa kwarto ni Nora habang nag-ayos ito ng higaan. "Ma'am Nora, may nag-iwan po nito sa gate para sa inyo. Wala pong pangalan ng nagpadala." Iniabot ng katulong ang isang puting sobre. Walang sulat sa labas, walang return address. Sa kaba ni Nora ay dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Isang pirasong papel ang nasa loob na may mga sulat kamay na pamilyar sa kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mabasa ang nakasulat. "Ate, hindi ko na kayang itago ang totoo. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa inyo ni Kuya Miguel. Uuwi na ako para ayusin ang lahat. Magkikita tayo sa dating tagpuan." Sa ibaba ng sulat ay ang pangalang nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Clara. Mabilis ang paghinga ni Nora habang nagmamadaling naglalakad sa pasilyo ng mansyon. Mahigpit niyang hawak ang liham mula kay Clara. Ang papel ay bahagyang nayuyupi sa tindi ng kanyang kaba. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na nag-uudyok sa kanya na tumakbo, lumayo, at harapin ang kapatid na naging mitya ng kanyang pagdurusa. Ngunit bago pa man niya marating ang pintuan ng kusina, isang matibay na kamay ang humawak sa kanyang siko. "Saan ka pupunta, Nora? Gabi na at malakas ang ulan." Ang boses ni Miguel ay baritono, puno ng awtoridad, ngunit may bahid ng pag-aalala. "Kailangan kong makita si Clara, Miguel. Narito siya, nagpadala siya ng sulat. Gusto niyang ayusin ang lahat." Sagot ni Nora, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asang ngayon lang muling sumilip. Sa halip na hayaan siya, dahan-dahang hinila ni Miguel si Nora patungo sa kanyang pribadong study room. Inilak niya ang pinto upang matiyak na walang makakarinig sa kanila. Iniharap niya si Nora sa kanyang lamesa kung saan nakalatag ang mga dokumentong kanina pa niya sinusuri. "Tingnan mo ito, Nora." Madiing sabi ni Miguel habang itinuturo ang mga bank records. 4 na taon na ang nakalilipas, may 5 milyong piso na inilabas si Mami mula sa kumpanya. At ang tatanggap ng pera. Isang dummy account na kalaunan ay natuklasan kong nakapangalan sa isang kamag-anak ni Clara sa probinsya. Hindi ka umalis dahil sa pera, Nora. Umalis ka dahil pinlano nilang lahat ito para sirain tayo. Napaupo si Nora sa silya. Ang kanyang lakas ay tila biglang naglaho. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng sakit na itinanim sa kanya ni Miguel ay tila mga aninong dahan-dahang naglalaho sa harap ng katotohanan. Tumingin siya kay Miguel at sa pagkakataong ito, hindi galit ang nakita niya kundi isang lalaking basag at puno ng pagsisisi. "Patawad, Nora." Pabulong na sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay nanginginig, isang tunog na hindi kailanman inakala ni Nora na maririnig mula sa isang De La Merced. Lumapit si Miguel at lumuhod sa harap ni Nora. Hinawakan ang kanyang mga kamay na nanginginig. Masyado akong nabulag ng galit at ng pride ko. Pinaniwala ko ang sarili ko sa mga kwento ni Mami dahil mas madaling magalit kaysa tanggapin na nabigo kitang protektahan. Patawarin mo ako sa lahat ng masasakit na salitang binitawan ko. Patawad kung hinayaan kitang maghirap ng mag-isa sa loob ng 4 na taon.
Ang mga luha ni Nora ay tuluyan ng bumuhos, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawang dulot ng pag-amin ni Miguel. Ang pader na namamagitan sa kanila sa loob ng mahabang panahon ay dahan-dahang gumuho. Nag-iiwan ng 2 pusong sugatan na muling nagtatagpo sa gitna ng katotohanan. Tumayo si Miguel at dahan-dahang yinakap si Nora mula sa likuran. Isinandal niya ang kanyang mukha sa balikat ng asawa, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakapulupot sa baywang nito. Pangako, Nora, mula sa sandaling ito, wala nang makakasakit sa inyo ng mga bata. Haharapin natin ito ng magkasama. Hindi na kita hahayaang mawala pang muli. Ang init ng katawan ni Miguel at ang higpit ng kanyang yakap ay tila isang pangako ng kaligtasan. Sa sandaling iyon, ang mansyong dati ay kulungan ay tila naging isang silungan dahil sa wakas nahanap na nila ang kanilang kakampi sa isa't isa. Fade to black ang kanilang tahimik na sandali ng muling pagtatagpo ng mga damdamin. Isang emosyonal na pag-iisa na mas matimbang kaysa sa anumang pisikal na ugnayan. Nang dumaan ang ilang minuto, ay kumalas si Nora sa yakap upang hanapin ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang duster. Gusto niyang tawagan ang numerong nakalagay sa sulat ni Clara. Ngunit laking gulat niya nang mapagtantong wala na roon ang kanyang telepono. Kanina lang ay hawak niya ito bago siya pumasok sa bodega. Nawawala ang cellphone ko, Miguel. Nag-aalalang sabi ni Nora. Nandoon ang tanging paraan para makausap ko si Clara. Hindi alam ni Nora na habang nasa loob sila ng study room, si Valeria ay mabilis na naglalakad patungo sa kwarto ni Doña Carmen. Bit-bit ang kinuha niyang cellphone ni Nora mula sa kusina. Sa loob ng madilim na silid ni Doña Carmen, ang matanda ay kasalukuyang nakikipag-usap sa telepono. Ang liwanag mula sa screen ng kanyang cellphone ay nagbibigay ng isang nakakatakot na anyo sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng galit nang malaman niyang buhay pa si Clara at nagnanais na bumalik. Tiyakin ninyong hindi makakarating ang babaeng iyan sa mansyon. Ang utos ni Doña Carmen ay tila isang hatol ng kamatayan, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Harangin ninyo siya sa terminal. Kahit anong mangyari, huwag ninyo siyang hahayaang makapagsalita kay Miguel. Tapusin ninyo ang problemang ito bago pa tayo tuluyang malubog. Sa labas, ang ulan ay lalong lumakas, tila nakikiramay sa nagbabadyang panganib na kakaharapin ng katotohanan. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ay tila mga luhang hindi pa na ibubuhos, habang ang anino ng kasamaan ay dahan-dahang kumikilos sa dilim. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng terminal ng bus ay tila mga pintig ng kaba sa dibdib ni Clara. Hawak ang kanyang lumang bag. Pilit siyang nagtatago sa likod ng malalaking poste. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nagmamasid sa paligid. Alam niyang may panganib. Alam niyang hindi hahayaan ni Doña Carmen na mabuhay ang katotohanan. Ngunit bago pa man siya malapitan ng mga lalaking itim ang suot na kanina pa nakabantay sa kanya, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas si Miguel. Hindi ang galit na asawa ni Nora, kundi ang lalaking handa nang itama ang lahat. Sumama ka sa akin, Clara. Ligtas ka na. Ang boses ni Miguel ay kalmado ngunit puno ng determinasyon. Sa sandaling iyon, ang takot ni Clara ay napalitan ng isang malalim na ginhawa. Sa loob ng mansyon ng mga De La Merced, ang hapagkainan ay nakahanda ng marangya. Ang mga kristal na baso at mamahaling porselana ay kumikinang sa ilalim ng dambuhalang chandelier. Ngunit ang lamig sa loob ng silid
ay tila nagmumula sa mismong kaluluwa ng bahay. Si Doña Carmen ay nakaupo sa dulo ng lamesa, tuwid ang likod at may suot na mapagmataas ng ngiti. Katabi niya si Valeria na tila nagdiriwang na sa kanilang akalang tagumpay. Nora, ihanda mo ang wine. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang tungkol sa kinabukasan ng mga bata ng walang abala. Ang boses ni Doña Carmen ay puno ng kaplastikan. Tila isang ahas na dahan-dahang gumagapang patungo sa biktima nito. Tumayo si Nora sa tabi ni Miguel. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa ilalim ng lamesa. Hindi siya kumikibo, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malaking pintuan ng dining hall. Sa isang hudyat ni Miguel, bumukas ang pinto. Pumasok si Clara. Basa pa ng ulan ang laylayan ng kanyang damit. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng tapang na matagal nang nawala. Nawalan ng kulay ang mukha ni Doña Carmen. Ang baso ng wine na hawak niya ay bahagyang nayanig. Naglikha ng maliliit na alon sa loob ng pulang likido. Ano ang ginagawa ng babaeng iyan dito? Miguel, bakit mo dinala ang basurang ito sa loob ng pamamahay ko? Ang basurang sinasabi niyo, Mami, ay ang tanging saksi sa lahat ng kasalanan niyo. Madiing sagot ni Miguel. Umiiyak na humarap si Clara sa kanyang ate Nora. Ate, patawarin mo ako. Hindi ko na kayang matulog sa gabi dahil sa bigat ng konsensya ko. 4 na taon na ang nakalilipas, binayaran ako ni Doña Carmen. Binantaan niya akong ipapakulong ang tiyan natin dahil sa utang kung hindi ako susunod. Pinainom niya ng gamot si Kuya Miguel para mawalan siya ng malay. At inutusan niya akong humiga sa tabi niya nang walang damit. Ate, walang nangyari sa amin. Isang malaking dula lang ang lahat para palayasin ka dahil ayaw niya sa isang mahirap na manugang. Ang bawat salita ni Clara ay tila isang malakas na tunog ng pagbagsak ng lahat ng kasinungalingan sa loob ng mansyon. Nanigas si Nora. Ang kanyang mga hininga ay naging mababaw. Ang lahat ng gabi ng kanyang pag-iyak. Ang 4 na taon ng pagiging mag-isa. Ang lahat ng hirap ng kanyang mga anak. Lahat ng iyon ay dahil lamang sa isang mapanirang laro ng kapangyarihan. Sinunggaling ka. Binayaran ka lang ni Nora para sirain ako. Ang hiyaw ni Doña Carmen ay yumanig sa mga chandelier. Tumayo ang matanda. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at hiyang nararamdaman. Miguel, huwag kang maniwala sa kanila. Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito. Ginawa ko yun para iahon ka sa putik na dala ng babaeng yan. Tumingin si Miguel sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkadismaya at sakit. Ang tanging putik na nakikita ko rito, Mami, ay ang lumalabas sa bibig niyo. Ginugol niyo ang 4 na taon para saktan ang asawa ko at ang mga apo niyo. Hindi ito para sa pamilya. Ito ay para sa inyong pride. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Nora kay Clara. Walang salita. Dahan-dahan niyang niyakap ang kanyang kapatid. Ang init ng kanilang yakap ay tila isang paghuhugas sa lahat ng lamat ng nakaraan. Pinili ni Nora ang magpatawad. Hindi dahil madali ito, kundi dahil ayaw na niyang maging bilanggo ng galit na itinanim ng ibang tao. Dahil sa sobrang galit at kawalan ng kontrol, mabilis na lumapit si Doña Carmen kay Nora. Itinaas niya ang kanyang kamay upang ihampas ang isang malakas na sampal sa mukha ng kanyang manugang. Wala kang kwentang babae, sinira mo ang anak ko. Ngunit bago pa man dumapo ang palad ng matanda, sa pisngi ni Nora, isang mabilis na pagharang ang ginawa ni Miguel. Sinalo niya ang kamay ng kanyang ina sa gitna ng hangin. Ang kanyang hawak ay mahigpit
at hindi matitinag. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko sa iyo, Mami. Ang boses ni Miguel ay malamig na parang yelo. Ngunit may sapat na puwersa upang patahimikin ang buong silid. Hindi mo na muling madadapuan ng kamay ang asawa ko. Mula sa sandaling ito, ang bawat luha ni Nora ay pananagutan mo sa akin. Binitawan ni Miguel ang kamay ng ina nang may kasamang pag-ayaw. Ang katahimikan sa loob ng dining hall ay tila isang mabigat na kumot, habang si Doña Carmen ay naiwang nakatayo, nanginginig sa galit at unti-unting pagkawasak ng kanyang kapangyarihan. Ang katahimikan sa loob ng mansyon matapos ang pagpasok ni Clara ay tila isang sugat na unti-unting bumubuka. Walang sinuman ang nangahas na magsalita, habang ang tunog ng ulan sa labas ay tila isang mabilis na palakpak ng tadhana. Si Miguel ay nanatiling nakatayo sa harap ni Nora. Ang kanyang likod ay tila isang matibay na pader na humaharang sa anumang puot na nagmumula sa kanyang ina. Mag-impake kayo, Nora. Isama mo ang mga bata at si Clara. Ang boses ni Miguel ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang pinal na desisyon. Hindi na tayo mananatili sa bahay na ito kahit isang minuto pa. Ang bawat hakbang ni Nora paakyat ng hagdanan ay tila pagpuksa sa 4 na taon ng kanyang pagkakabilanggo. Sa loob ng kwarto ng mga bata, mabilis niyang inilagay ang mga luma nilang damit sa bag. Walang bakas ng panghihinayang sa kanyang mukha habang iniiwan ang mga mamahaling laruan na ibinigay ni Doña Carmen. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang init ng maliliit na kamay ni Leo at Leon na ngayon ay gising na at nagtataka sa nagaganap. Pagbaba nila sa bulwagan, nadatnan nila si Doña Carmen na nagwawala. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila nawalan ng ningning sa tindi ng kanyang galit. Kapag lumabas kayo sa pintong iyan, Miguel, wala ka nang babalikan. Tatanggalan kita ng mana. Wala kang makukuha kahit isang kusing sa kumpanya. Maghihirap kayo. Magugutom ang mga anak mo dahil sa katangahan mo. Ang hiyaw ng matanda ay umaling-ungaw sa buong mansyon. Tila isang sumpa na ibinubuga sa sariling anak. Huminto si Miguel sa harap ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang kinapa ang kanyang bulsa at inilabas ang mga susi. Ang susi ng kanyang opisina, ang susi ng kanyang mamahaling sasakyan, at ang susi ng mansyon. Inilapag niya ang mga ito sa ibabaw ng lamesang gawa sa ivory nang walang anumang tunog, maliban sa mahinang pagdampi ng metal sa matigas na ibabaw. Sayong-sayo na ang kayamanan mo, Mami. Aanhin ko ang pera kung ang kapalit nito ay ang kaluluwa ko. Aanhin ko ang posisyon sa kumpanya kung hindi ko man lang magawang protektahan ang asawa at mga anak ko mula sa sarili kong ina. Ang boses ni Miguel ay puno ng pait, ngunit may kalakip na kalayaan. Mula ngayon, hindi na ako isang de la Merced na sunod-sunuran sa inyo. Ako na lang si Miguel, ang asawa ni Nora at ama ng mga batang ito. Si Valeria, na kanina ay napakaingay, ay dahan-dahang umurong sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang takot ay mas matimbang kaysa sa kanyang ambisyon. Iniwan niya ang kanyang tiyahin na nakatayo ng mag-isa sa gitna ng malawak at malamig na bulwagan. Sa harap ng pinto, hinawakan ni Nora ang kamay ni Miguel. Ang kanilang mga daliri ay nagkabit-kabit. Isang mahigpit na ugnayan na tila nagsasabing kahit anong hirap ang harapin nila sa labas, hinding-hindi na sila muling magkakawalay. Isang ngiti ng pag-asa ang sumilay sa mga labi ni Nora. Isang emosyong matagal na niyang nakalimutan ang lasa. Tara na, bulong ni Nora. Ngunit bago pa man sila makahakbang palabas ng malaking gate, isang tunog ng mabilis na pagpreno ng sasakyan ang narinig mula sa labas.
Dalawang itim na sedan ang humarang sa kanilang daanan. Bumukas ang mga pinto at lumabas ang tatlong lalaking naka-Amerikana. Ang mga abogado ng pamilya de la Merced. Bitbit ang isang folder na may opisyal na selyo ng korte. Humarap ang punong abogado kay Miguel. Sir Miguel, Ma'am Nora, ipagpaumanhin niyo po. Mayroon kaming hawak na court order. Dahil sa idineklara ni Doña Carmen na kawalan ninyo ng kakayahang pinansyal upang tustusan ang nagpapatuloy na gamutan ni Leon at sa ilalim ng mga batas ng pamilya de la Merced, iginagawad ng korte ang temporary custody ng kambal sa kanilang lola. Nanigas si Nora. Ang hawak niya sa kamay ni Leo ay humigpit hanggang sa dumaing ang bata. Ang mundong akala niya ay malaya na sila ay biglang gumuho sa harap ng isang pirasong papel. Tumingin siya kay Doña Carmen na ngayon ay nakatayo sa balkonahe. May suot na isang nakapangingilabot ng ngiti ng tagumpay. Sabi ko sa inyo, walang aalis sa pamilyang ito nang hindi ko pinapayagan. Ang boses ng matanda ay tila isang hatol na nagpatahimik sa lahat. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila naging yelo nang magsimulang humakbang ang mga tauhan ng korte patungo sa kambal. Ang tunog ng mga sapatos sa marmol na sahig ay tila mga martilyo na nagpapako sa kaluluwa ni Nora. Sa isang iglap, ang takot ay napalitan ng isang matinding instinct. Ang instinct ng isang inang handang pumatay at mamatay para sa kanyang mga anak. Huwag ninyong hahawakan ang mga anak ko. Ang hiyaw ni Nora ay hindi na tunog ng isang biktima. Ito ay hiyaw ng isang leona na pilit kinukuha ang kanyang mga kuting. Huminto siya sa harap ni Leo at Leon. Ang kanyang mga braso ay nakabuka ng malapad upang magsilbing kalasag. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng galit at ang bawat hininga niya ay mabilis at malalim. Tila ba nag-iipon siya ng lakas mula sa mismong lupa nang tangkaing hawakan ng isang opisyal ang balikat ni Leo. Mabilis na tinabig ito ni Nora. Sinasabi ko sa inyo, dadaan muna kayo sa bangkay ko bago nyo sila makuha. Hindi nyo alam ang hirap na pinagdaanan namin. Wala kayong karapatang paghiwalayin kami dahil lang sa pirasong papel na iyan. Sa itaas ng balkonahe, ang tawa ni Doña Carmen ay tila isang mapait na musika sa gitna ng kaguluhan. Ibigay nyo na sila ng maayos, Nora. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Tingnan mo si Leon. Kailangan niya ng panghabang buhay na gamutan na hindi mo kayang ibigay. Sa akin, magiging prinsipe sila. Sa'yo, mananatili silang pulubi. Ngunit hindi natitinag si Miguel. Habang nagkakagulo, dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone at may tinawagan. Ang kanyang mukha ay kalmado. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa kahit anong sigaw. Attorney Santos, i-release mo na ang lahat. Ngayon din, ipadala mo sa lahat ng media outlets, sa Board of Directors at sa Central Bank na patigil si Doña Carmen. Ang kanyang ngiti ay dahan-dahang naglaho nang makita ang kumpiyansa sa mga mata ng kanyang anak. Anong ginagawa mo, Miguel? Ang records na nahanap ko, Mami, ay hindi lang tungkol sa pagbabayad kay Clara. Nahanap ko rin ang mga illegal na transfer ng pondo mula sa kumpanya patungo sa mga offshore accounts nyo para iwasan ang buwis. Nahanap ko ang mga dokumento ng panunuhol nyo sa mga opisyal ng gobyerno para makuha ang mga kontrata sa Quezon. Isang pindot ko lang, Mami. Hindi lang custody ang mawawala sa inyo. Pati ang kalayaan nyo at ang pangalang de la Merced na labis niyong pinakaiingatan ay tuluyan ng mabubura sa listahan ng mga kagalang-galang na pamilya sa bansa.
Ang bawat salita ni Miguel ay tila mga palaso na tumatama sa dibdib ni Doña Carmen. Ang matanda na kanina lamang ay punong-puno ng kayabangan ay dahan-dahang napahawak sa pasimano ng balkonahe. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Alam niya ang bigat ng mga hawak na ebidensya ng kanyang anak. Sa harap ng posibleng pagkakakulong at ang pagbagsak ng kanyang imperyo, ang kanyang kapangyarihan ay tila isang kastilyong gawa sa buhangin na unti-unting tinatangay ng agos. Tumingin si Miguel sa mga abogado at opisyal na naroon. Umalis na kayo bago ko pa isama ang mga pangalan niyo sa demanda. Ang court order na iyan ay walang saysay kung ang nag-apply nito ay sangkot sa malawakang katiwalian. Walang nagawa ang mga abogado kundi ang magsiurong. Mabilis silang naglakad palabas ng mansyon. Bitbit ang kanilang mga folder at ang kanilang natitirang dangal. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay naging kasing bigat ng isang libingan, habang ang tunog ng ulan sa labas ay tila isang malungkot na paalam sa lahat ng kasinungalingan ng pamilya. Hinarap ni Nora ang kanyang biyenan sa huling pagkakataon. Tiningnan niya ang matanda mula sa malayo. Isang babaeng napapalibutan ng ginto at kristal. Ngunit mukhang napakalungkot at napakaliit. Ang galit sa puso ni Nora ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim na awa. Ang yaman niyo, Doña Carmen. Pero ang totoo, ikaw ang pinakamahirap na taong nakilala ko dahil wala kang pusong kayang magmahal ng totoo. Mading sabi ni Nora, ang kanyang tinig ay matatag at puno ng dignidad. Ang perang ipinang-uyam niyo sa amin ay hindi kailanman magbibigay sa inyo ng kapayapaan na mayroon kami ngayon. Maiwan na namin kayo sa inyong mansyong puno ng anino. Dahan-dahang lumapit ang kambal sa kanilang lola bago sila tuluyang lumabas. Hinawakan ni Leo at Leon ang magkabilang kamay ni Doña Carmen. Ang kanilang maliliit at mainit na palad ay naging kabaligtaran ng malamig na balat ng matanda. Bye po, Lola. Sana po maging happy din kayo tulad namin. Inosenteng sabi ni Leon, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan. Ang mga salitang iyon ng mga bata ay tila isang huling sampal na bumasag sa matigas na puso ng matanda. Napaupo si Doña Carmen sa hagdanan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kawalan habang pinapanood niyang lumalakad palabas ang kanyang anak, ang kanyang manugang, at ang kanyang mga apo. Lumabas ang pamilya sa mansyon. Bitbit ang kanilang mga simpleng bag. Wala silang dalang mamahaling sasakyan. Sa halip, isang simpleng taxi ang tinawag ni Miguel mula sa labas ng gate. Sumakay sila sa loob ng sasakyan, magkakatabi at nagkakaisa. Habang umaandar ang taxi palayo sa malaking gate ng De La Merced, isinandal ni Nora ang kanyang ulo sa balikat ni Miguel. Naramdaman niya ang init ng katawan ng asawa at ang mahigpit na pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila isang hakbang patungo sa isang buhay na hindi nila alam kung saan sila dadalhin. Ngunit alam nilang basta't magkakasama sila, wala na silang dapat pang ikatakot. Ang taxi ay unti-unting naglaho sa dilim ng gabi, nag-iiwan ng isang mansyong balot ng katahimikan at pagsisisi. Ang paglalakbay ni Nora at Miguel patungo sa tunay na kalayaan ay nagsisimula pa lamang. Sa gitna ng ulan na tila naguhugas sa lahat ng lamat ng kahapon, ang simoy ng dagat sa probinsya ng Quezon ay tila isang banayad na haplos na nagdadala ng amoy ng alat at sariwang pag-asa. Sa dalampasigan, kung saan ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa mapuputing buhangin,
matatagpuan ang isang maliit, ngunit matibay na bahay na gawa sa kahoy at semento. Hindi ito kasing laki ng mansyon sa Maynila, ngunit ang bawat sulok nito ay punong-puno ng liwanag at tunay na halakhak. 2 taon na ang lumipas. Mula ng talikuran ni Nora at Miguel, ang marangyang buhay na tila isang gintong hawla. Kasalukuyang nakatayo si Nora sa balkonahe. Pinagmamasdan si Miguel na pawisan, ngunit may malawak na ngiti habang kinukumpuni ang kanilang sariling bangka sa pampang. Wala na ang mamahaling itim na Amerikana. Suot niya ngayon ay isang simpleng sando at short. Ang kanyang mga kamay ay puno ng grasa at langis. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Nakita ni Nora kung paano binuhat ni Miguel si Leon, na ngayon ay malakas na at puno ng sigla, upang ipakita rito ang loob ng makina ng bangka. Sa kabilang dako naman ay abala si Leo sa paghabol sa mga maliliit na alimanggo, kasama si Clara, na nahanap na rin ang kanyang sariling katahimikan sa pagtulong sa kanilang maliit na negosyo ng pag-aasin at pagtitinda ng huli. Ang katanungan tungkol sa pagpapatawad ay matagal nang nasagot sa puso ni Nora. Pinatawad na niya si Miguel ng buong buo dahil nakita niya ang bawat pagsisikap ng asawa na bumawi sa bawat luhang ibinuhos niya noon. Hindi naging madali ang pagsisimula sa wala. Ngunit ang bawat pagsubok na kanilang hinarap ay tila naging panday na nagpatibay sa kanilang pagsasama. Tungkol naman kay Doña Carmen, bagamat malayo sila, ay hindi nakalimot si Miguel na magpadala ng liham at mga larawan ng mga bata bawat buwan. Kahit kailan ay hindi sumagot ang matanda, ngunit ayon sa kanilang mga balita, ay madalas itong nakitang nakaupo sa hardin habang hawak ang mga larawang ipinadala nila. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati, kundi ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng nakaraan. Nahanap na nila ang tunay na kapayapaan. Isang uri ng katahimikan na hindi mabibili ng kahit anong yaman sa mundo. Habang pinagmamasdan ni Nora ang kanyang pamilya, napagtanto niya na ang tunay na kaligayahan ay wala sa laki ng mansyon o sa dami ng pera sa bangko, kundi sa pakiramdam na ikaw ay ligtas, pinahahalagahan at minamahal ng totoo. Ang bawat hapunan nila na simple lamang ang ulam ay mas masarap pa sa anumang handaan sa Maynila. Dahil ang bawat subo ay puno ng pasasalamat. Ang aral na naiwan sa kanilang paglalakbay ay malinaw. Ang totoong pamilya ay hindi sinusukat sa apelyido, kapangyarihan o yaman. Ito ay pinanday ng katotohanan, sakripisyo at ang tapang na piliin ang isa't isa araw-araw, kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa laging pagsasama, kundi tungkol sa pagprotekta sa isa't isa mula sa bawat bagyong dumarating, kahit na ang bagyong iyon ay nagmumula sa sarili mong dugo at laman. Dahan-dahang lumapit si Miguel kay Nora. Bitbit ang 2 bata na pagod na sa paglalaro. Inakbayan niya ang kanyang asawa habang pinagmamasdan nila ang unti-unting paglubog ng araw sa abot tanaw. Ang langit ay nagkulay kahel at lila, isang sining ng kalikasan na tila nagbibigay ng basbas sa kanilang panibagong simula. Handa ka na bang pumasok? Malapit nang lumamig ang simoy ng hangin. Pabulong na sabi ni Miguel bago idinampi ang isang mahinang halik sa noo ni Nora. Tumango si Nora at sumandal sa dibdib ng asawa. Sa bawat tibok ng puso ni Miguel, nararamdaman niya ang katiyakan ng kanilang bukas. Habang naglalakad sila papasok sa loob ng kanilang tahanan, ang kanilang mga anino ay nag-iisa sa buhanginan.
Isang pamilyang buo, malaya, at sa wakas ay tunay na masaya.